Tao ka ba o robot ka? Ang galing mo mag-manage ng oras. Paano yun? Dati kong drug lord. Napakadami niyo hong business, boss. Paano pa kayo nagkakaroon ng oras? Nag-dinner ako sa Davao. Nag-breakfast ako ng Manila, Jensen, Pangasinan, Zambales. Operate ko na. Ilang taon na po ba kayo, boss? 54 years old. Then boss, I retired at the age of 38 years old. Ang aga naman. Yeah, after working for 17 years. Sinasabay-sabay mo yung negosyo, trabaho. Yeah. Joel Ello is a dynamic multipreneur known for his strong entrepreneurial spirit and diverse business portfolio. Specializing in construction safety training, He has earned a reputation for excellence through his dedication, hard work, and commitment to quality in the industry. Ang galing mo mag-manage ng oras. God give knowledge, skills. You have to maximize yung knowledge and skills na binigay sa iyo. Paano ba ang tamang pagta-time manage kung gusto mong maging multitasking sa buhay? Time management coupled with self-discipline. Lalo fiscal discipline because we spend more than that. Napakadami niyo hong business, boss. Paano pa kayo nagkakaroon ng oras? Matter of time management and a matter of delegating to my operations managers of all the businesses that I have. Yes. And actually, sa sobrang dami niyo hong negosyo, matanong ko lang ho, ilang taon na po ba kayo, boss? I'm just 54 years old. 54 years old. How can you have that, kumbaga, magnitude of energy na ma-supervise nyo pa itong napakaraming kumpanya na ito? It's really a God's blessings. Binigyan ako ng biyaya ng Panginoon dahil malakas na katawan, ligtas na pagtatrabaho, Yes. kaya nagampanan ko lahat ang aking mga tungkulin. Okay. So, in your more than 50 years of in existence in this world, no, magkano na ang net worth ng isang Joel? Ayan. Confidential. Confidential. Oo. Pero kahit papaano, should I say na successful na kayo? Yeah, it's really an honor na nabigyan ako ng chance ng Panginoon na kapagserbisyo sa tao at nabigyan ko maraming biyaya at na-put up ko ang aking mga kumpanya at assets para sa aking mga pamilya. Oo. Ilan na yung mga empleyado ninyo, boss? I have more than 200 workers. 200 employees. Yes. Wow, grabe, no? And sa 200 empleyado na yan, syempre hindi lang naman sila Ultimo mga pamilya nila, dahil karuktong ng trabaho nila, yung pinapadala nilang pera ay nanggagaling sa kumpanya o oportunidad na create nyo para sa kanila. Yeah. So nakakatuwa po na mag-interview ng kagaya ninyo na napaka-successful and at the same time, nakakatulong po kayo sa napakaraming tao. No? So pag-usapan po muna natin, boss, syempre bago yung matagumpay na hanap buhay ninyo dahil sa sobrang dami ninyong mga kumpanya, no? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero gusto ko munang malaman ang kwento ng buhay ng isang Boss Joel. Ayan. Did you came from a humble beginning nung bata pa kayo and paano ninyo inangat ang sarili ninyo? Boss RDR, hindi ko naman kakahiya. Ako'y anak na mahirap. Saan lugar? I grew up in Mindanao. Nag-struggle lang po ako nag-aral. Gusto ko maingat ang buhay ng pamilya ko. Saan sa probinsya? Sa Zamboanga del Norte, Dipolog City. Dipolog City. Yes, Okay. So, base sa maaalala nyo, anong trabaho ng mga magulang ninyo? Ang father ko just a carpenter, tapos isang farmer din. At nakita ko ganong hirap sa probinsya. Naging inspirasyon ko yon na mag-struggle. Paano po aangat ang buhay? Okay. At So, maging inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino. nabanggit nyo na mahirap ang buhay. Ano yung mga specific situation na doon nyo masasabi na mahirap talaga kayo? Nakakahiya man pero minsan 2 beses lang kami kumakain. Minsan nga walang ulam. So naging Normal sa inyo? Normal sa amin yon. At kita ko talaga paano kami makaahon sa hirap ng aming kalagayan sa buhay nung nasa probinsya pa kami. And then, ano ang pinaka ginawa ninyo para kahit papaano makatulong kayo sa mga magulang ninyo? Unang-una, nangarap ako magkaroon ng magandang trabaho, then eventually magkaroon ng negosyo. Kasi nakikita ko na pagiging empleyado ay hindi talaga maging stepping stone na magkaroon ng kaginawa ng buhay. So, paano ka makatulong para umangat ang buhay ng mga Pilipino? Kailangan you need to create jobs. You need to be an entrepreneur. At yun po ang umpisahan ko. Ako isang negosyante na. Ano yung una nyong negosyo at a very young age? Dati akong drug lord. Drug lord? Drugstore. Drugstore. Ayan. So I put up a drugstore. So, paano ka nagkaroon ng puhunan sa pagtatayo ng drugstore at a very young age? Nakakaya man, nangungutang ako. I started lending, nangungutang ako sa mga kamag-anak. Nanghiram ako para to put up a drugstore. Magkano yung naipon mo noon na utang
para makapagtayo ka ng drugstore? Umabot ng mga 600,000. Buti may nagpahiram sa'yo kasi bata ka pa nun, boss. Oo. Salamat po sa mga kamag-anak ko sa abroad. Sila yung mga nagtiwala sa akin. Nakita nila na ako po'y dedicated na kamag-anak at determinado akong magnegosyo. Pinakita ko sa kanila yung aking business plan, paano patakbo ng negosyo. So, nag-drugstore ako, boss. Then, nakipag-partner ako for a cable TV. Ano yung partnership niyo ng cable TV? Joint venture yun ng isang kaibigan ko rin. Isang ninong ko sa kasal. So we started that cable TV also. At the same time, sabay din yung drugstore. At the same time, employed pa ako sa National Power Corporation. Sanay ka na dati nang marami kang hinahawakan. Yes, oo. It's really time management, boss. Employed ako, at the same time, may negosyo ako. Paano mo pinagkakasya yung oras mo dati? It's really a balance, boss. So, galing ako sa opisina, dadaan ako sa aking mga drugstore, dadaan ako sa opisina sa aking cable TV. Yan. Weekend talaga, boss, ay halos one day lang allocated ko sa family ko. Pero Saturday talagang fully book ako doon sa negosyo ko. Okay. So, nagtrabaho ka rin sa NPC? Yes, Doc. Nagtrabaho yes, ka sa isang cable company as joint venture. Ano yung joint venture ninyo? Cable TV. Ano yung transaction ninyo doon sa cable TV? Paano kayo kumikita? Ako yung operations manager Okay. at meron kaming profit sharing. Operations manager ng cable TV plus the drugstore. So, Yeah. sabay-sabay ito na ginagawa mo. Yes, oo. Okay. So, nabanggit mo kanina, boss, yung time management. Bago tayo mag-move forward doon sa iba mo pang kwento sa buhay, paano ba ang tamang pagta-time manage kung gusto mong maging multitasking o marami kang magawa sa buhay mo? Ang time management is very important pagdating sa pagnegosyo at pagdating sa pagtatrabaho. Okay. So, Okay. paano? Number one, disiplina. Kailangan may discipline ka talaga sa sarili mo. Iwas ka sa mga unnecessary things. Na-train ako sa Japan, nakita ko self-discipline. Bakit umangat ang mga Hapon? So nakikita ko, boss, pwede pala sa Pilipino. Yung culture ng Japan. Okay. So nung nakita ko yan, sabi ko, paano aangat ako kung empleyado lang? So kailangan ko magbi-business. So time management coupled with self-discipline. Yun ang napaka-importante. Disiplina talaga, no? Yes, sir. Yes, boss. Oo. Oo. Kapag ang tao walang disiplina, wala rin paroroonan sa buhay. Yes, boss. Oo. Kasi karamihan kasi sa atin, lalo fiscal discipline. Because we spend more than what we earn. Correct. Kaya tingnan mo, financially, ang mga Pilipino, Wala. talagang naghabol palagi. So ako, boss, kung anong kinita ko, nag-allocate ako for savings and for my future business. Correct. So I believe on 60-40. Ano yung 60-40? 60% lang gustusin ko, 40% savings ko. O 60-30-10. Go to the church, 10%, 30% for my savings, 60% for my operations, for my family. So kung gusto mo talagang maisaayos ang finances mo, you based on percentage. Oo. Ayun, ang It's ganda. already natutunan ko. fiscal discipline. Fiscal discipline. Yes, oo. Okay. And at a very young age, nagkaroon ka ng drugstore and sa NPC, sabay-sabay, no? Yes. Oo. Nakagraduate ka ba? Yes. Ilang taong ka nung nakagraduate ka ng college? 21 years old. Oh, graduate ka na rin nun. Oo, Anong tas- tinapos mo, boss? Napasok ako kaagad sa National Power Corporation. Kasi since mga scholar kami noon, inadapt kami bilang government scholars. Tapos at the same time, since scholar ako, binigyan kami ng chance, priority, pagdating sa mga state-owned company. And sa awa ng Diyos, boss, tuloy-tuloy ang promotion ko. Alam mo naman, masipag ko, kayod talaga ako. At the same time, kita ng aking mga boss na potential ako na mag-excel sa aking field. Kinausap ko yung boss ko, pwede ba ako magnegosyo? At the same time, simultaneous with my job. Sabi niya ng boss ko, wag lang apektado yung operations ko. Then boss, I retired at the age of 38 years old. Ang aga naman. Yeah. After working for 17 years. So 17 years, sinasabay-sabay mo yung negosyo, trabaho. Yeah. Ang galing mo mag-manage ng oras. Kasi boss, alam nyo, nung ako'y high school pa, negosyante na ako, nagtitinda na ako ng, nakakahiya man, nagtitinda na ako ng mga kakanin, nagtitinda na ako ng tuba sa amin sa probinsya. Hindi ko kakahiya talaga. Nagtitinda ako kung ano pwedeng pagkakitaan. Kasi So, nakita mo yung kalagayan ng mga magulang mo. yeah, oo. Sabi ko kung ang mindset ng Pilipino is entrepreneurship. Alam mo boss, karamihan sa atin, nahihiya. Oo, totoo diba? yan. Oo. Nakakahiya daw. Alam mo sa akin, nakakahiya kung mamatay ka ng mahirap, di ba? Totoo. Oo. Mas maganda yung nabuhay ka ng masagana. Di ba? Sinabi na iba, masakit man sa kalooban mo, nakakahiya mo yung kalagayan mo, pero sagana naman ang buhay mo. Sabi nga na iba, masakit, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Pero
napakalaking kasalanan kung mamatay ka mahirap. Hindi. Kasi ganito yan, boss. Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Pero ito ang naratibo ng maraming tao. Swerte kayo kasi nagkaroon kayo ng puhunan, nagkaroon kayo ng kapital, swerte kayo dahil nakapagnegosyo kayo. Yes. So, paano mo masasabi na pag namatay kang mahirap, kasalanan mo, hirap umasenso dito sa Pilipinas? Totoo ba yun? Actually, boss, hindi naman mahirap umasenso. So, ang formula na naman natin gagamitan mo yung kakayahan mo. God give you knowledge. God give you skills. You have to maximize yung knowledge and skills na binigay sa iyo. Of course, coupled with the attitude. Lahat yan ay maging formula para maging successful ka. Lahat yun magagamit mo sa ikapagtatagumpay mo. Yes, boss. Oo. Siyempre, boss, may kasama ding guts. Lakas Yan. ng loob. Lakas ng loob. Kung kasi wala kang guts, wala rin. Lakas ng loob, napaka-importante yan sa pagnegosyo. Huwag kang mahiya. Oo. O, diba? Ganun lang naman yan. Kapalan mo mukha mo. Walang problema. Diba? Yes, boss. Kasi oo. walang yumaman na mahiyain. Yes. Oo. Alam mo, boss, totoo yun na maraming oportunidad dito sa Pilipinas. Yes. It's just that, ang nangyayari sa mga tao, nakokomportablehan sila doon sa kinikita nila na Yes. maliit. Yes. Oo. Nag-i-stay na lang sila doon, nag-i-stick na lang sila doon. Samantalang ikaw, bata pa lang, nagtatrabaho ka, pero may kasamang negosyo. Yes. Oo. Na hindi mo inaalis yung trabaho mo dahil alam mo, ang trabaho ay makakapagbigay sa'yo ng sweldo, buwan ng kita, tapos yung kinikita mo sa negosyo mo, yun naman yung para sa future mo. Yes. Pwede naman pala Yes. Kasi boss. alam mo, ito yung problema sa maraming tao. No? Ang sabi nila, kaya hindi sila makapag-start ng negosyo, busy daw sila Yeah. sa trabaho. Ano masasabi mo ron? Actually, ang pagka-busy mo is just a matter of, again, time management. Busy ka. Wala naman pong umasinso, sorry is the word na palaging busy ka doon sa pagtatrabaho mo. Ano, tatayo ang kandambanan ng kagitingan doon sa Totoo. kumpanya mo? Oo. Hindi naman ganoon Dapat maging busy ka sa self-development mo. Yun. Should have a short-term and long-term plans. Short-term plan in 5 years, in 10 years. Then of course, you should have also retirement plans. Correct. Hindi ka na habang buhay malakas Correct. Oo, di ba? O, katulad sa atin, mga millennials tayo, boss. Di ba? Oo. Okay. Ano? Lagay nating millennial ka, boss. Okay. Okay. Oo. So 10 years, 20 years from now, malakas ka ba ba? Wala na. Oo. So yung tandaan natin. So you need to have a plan. Okay, so balikan natin yung istorya ng buhay mo, boss. Okay, so ngayon, tatlo ginagawa mo. At a very young age, nakagraduate ka, inadapt ka ng NPC, ngayon ay meron kang butika, meron ka pang cable company. Okay, ano yung kasunod na nangyari sa buhay mo nun? Hindi kami nagkasundo ng partner ko. Sorry Sa butika? Sa Cable. TV. Oo. Yung drugstore ko naman, matinding kalaban. Nung pumasok ang Mercury and other, Mercury and other drugstore, giant drugstores. Sa Dipolo? Humihina yung aming sales. Oo. So I diversified. Sa business, kailangan marunong kang mag-diversify. Ano yung diversify? So I changed my approach. Sabi ko, kung product ang negosyo ko, ang daming kalaban. So I changed into a service. Pumasok ako sa training and consultancy. Yun yung pumasok ang PME Consultancy. Then 2008, nag-shift ako into services. Okay. Because nakita ko, boss, RDR, na ang services hindi masyado matindi ang competition. Pagalingan ng serbisyo yun. So pumasok yung PME Consultancy, itinayo ko. Although mapunting puhunan, malit ang puhunan sa consultancy and services. Training. You have to provide quality service. Okay, ano yung ginagawa ninyo noon sa PME? Doon kami pumapasok sa mga malaking kumpanya, nagkakandak kami ng mga training. So ang Ano ginagawa, yung mga tinitraining nyo? to health and safety training. So we have a basic occupational safety and health, construction safety and health, and others. We groom people to become safe at saka healthy. Kasi alam mo, boss, nakikita ko rin nung nasa negosyo ko ng drugstore, ang tao palagi nagkakasakit. Nag-change yung mindset ko. Tulungan ko ang mga tao, hindi magkasakit. Preventive, Ang galing. proactive. So yun ang ginawa mong business? Yes, oo. At huwag kang madisgrasya. Kasi ang tao, boss, na mamatay, dalaw lang naman Aksidente, sakit. Tama. Tama. Oo. Pangatlo lang naman yung tinamaan ka lang Ng bala. ng bala. Oo. No, mga non-preventable. O tinamaan ka lang Kidlat. climate change. Oo. No, isa din yun. No? So non-preventable yun. So napinasok ko yung services. Kaya yung mga negosyo ko halos ngayon, boss, services. Pinag-interrelate ko each other. So Okay. training, consultancy on health and safety. Okay. At ang maganda, boss, mandatory to sa batas. Required sa gobyerno. Na lahat ng manggagawa, dapat may training on health and safety. Sana bago mag-umpisa magtrabaho. Hindi yung iba ngayon, naka-aksidente na, Tsaka pala nagkakasakit magte-training. na, magte-training na.
That's reactive. So ang approach natin, boss, Adrian, ngayon is proactive tayo. Natutunan ko sa Japan, hindi lang proactive, predictive. You need to predict. Ano yung consequence mo pag nagkasakit ka or na aksidente. Look, boss, ilan pong namamatay araw-araw Ang sa dami. aksidente? Kalsada lang. Ang dami. Yes. Tingnan mo sa Yung hospital. mga na-aksidente sa motor ngayon, Yes. halos araw-araw Yes, may oh. namamatay sa aksidente sa motor. Yeah. Kaya yung advocacy natin, boss, yung road safety, Mm. construction safety, industrial safety. Para ang mga tao, boss, umalis sa bahay, pasahero, uwing pasahero. Huwag umuwing kargamento. Umalis sa bahay vertical, uwing vertical. Bawal umuwing horizontal. Tama? Horizontal, wala na. Huling hantungan na yun. Yeah, oh. So yun ang advocacy namin, boss. Mm. Sana po ang mga Pilipino maging safety and health Ang conscious. tanong, may nag-e-enroll ba sa ganyan? Ay, luckily, boss, pioneer kami dyan. Mm. Ang PayMe Consultancy, isa sa mga pioneer training provider and consultancy. Hindi, ibig sabihin, yung mga may-ari ng kumpanya, ini-enroll ba nila yung mga empleyado nila dyan? Yes, boss. Oo. Okay. Saan ang unang opisina mo nun, boss? Maalala mo? Boss, sa Quezon City, nag-start kami sa Quezon City. So, from Dipolog, lipad ka dito sa QC. Yeah, oo. Sama-sama sa mga partners ko, nagre-renta kami ng maliit na opisina. Then eventually, boss, nakaipon ako, bumili na ako ng mga kondo. Yun ang opisina namin. Nag-expand ako ng mga ibang mga negosyo. Okay. Integrated to each other. So, yung consultancy ninyo, sino yung unang client mo, boss? Ang una kong client, Unilever, Meralco. Dahil kayo lang ang may services na gano'n. Oh, isa kami sa mga pioneer na nagbigay ng services noon. Okay. So, ano yung mga tinuturo nyo? So una, boss, yung industrial safety. Industrial safety, example. Paano maging safe sila pagdating sa operations ng kanilang Planta. planta. So construction safety, pag nagtatayo sila ng mga building, parang safe sila mag-construct. And of course, kasama yung mga lineman safety, boss. Yung mga umakyat sa poste, sa mga towers. Kasama sa aming trabaho yan. Tinitrain namin, ginugroom sila. Kasi ang advocacy namin, boss, tamang tao sa tamang trabaho. Sa tamang pinagtatrabahuan. Ang galing. Naligtas ng pagtatrabaho. Hindi, karamihan ng may-ari, wala naman pakialam sa safety ng mga empleyado nila. Sa totoo lang, boss. Yeah, oo. Kumbaga, dapat yan, ikaw na mismo sa sarili mo, aralin mo. Yeah. Pero bakit may mga kumpanya na kinukuha kayo as service provider? Because boss, kita nila ang trademark namin. Pero si PayMe Consultancy, top-notch kami. Because we have quality consultants, we have quality training. Kaya hindi kami 3-in-1, sorry. Kami po ay high-end, top-notch. Sa kape ba, UCC, Starbucks, Kinukuha kayo niyan? ganun po ang aming mga client. Puro mga high-end. So nakita namin, boss, na nung ito ay nag-pick, tuloy-tuloy kami. So lumaki ang negosyo ko, dumami ang mga consultants ko, inampon ko ang aming mga dati kong mga kaibigan ng mga consultants. Sabay-sabay, boss, umabot kami ng Brunei, umabot kami ng Middle East, umabot kami ng Taiwan, nagkakanda kami ng training. Ganon naging kalaki Yes. negosyo mo? Umabot kami ng 100,000 plus ng graduates. Wow. 100,000 na katao. Yeah, more than 21 years of existence. So ganun na po ang network namin, boss, pagdating sa PME. So nung nakita ko, boss, na maganda yung opportunity, nag-diversify ako. Kasi I believe on diversification. Kasi habang- established na yung PME, no? Hindi habang buhay malakas ka eh. Maraming competitors. In 21 years, is there any struggle yung PME? Isa sa mga struggle, boss, if you have partners. Okay, ano yung problema sa business partner? Ito yung challenge ko. Before you start a business, you have to choose a right partner. Nung Sino ba yung right partner kung pipili ako? kailangan, boss, with the same mindset, same direction, kayo mga board. Nagkaroon kami ng konting diferensya. So what I did, boss, binay-out ko yung mga partners ko. Sinoli mo yung mga puhunan nila, Yeah. tapos binigyan mo pa ng kita. Yes, oo. Then, in-acquire ko yung company as a family company. So, ibig sabihin, all throughout si PME, hindi nagkaroon ng matinding struggle talaga mabukod sa business partnership. Ang bait ng Panginoon. Ang galing ng sagot Oo. mo na yun. Hindi ako masyado nagka-encounter ng mga matinding trials. Kasi, kumbaga, kung aalalahanin ko, boss, yung buhay mo yun, na pinanganak kang mahirap, tama? Dumiskarte ka sa buhay, iniangat mo. Kahit mahirap ka, pinilit mo makapagtapos ng pag-aaral. Yes, oo. Nung nakapagtapos ka, nakakuha ka ng magandang trabaho sa NPC, na nagtrabaho ka doon for how many years? 17 years. 17 years. Yeah. Kaalinsabay nito na nagbukas ka ng drugstore, kasabay nito na meron kang cable company, kasabay nito na tinayo mo pa yung PME. Yeah, oo. Grabe, no? Believe ako sa sobrang kasipagan mo at pagmamanage mo ng oras. Oo. Tapos, hindi ka nagkaroon ng malaking struggle sa business in spite of the fact na meron ka pang side job. Yes, oo. At ang sinagot mo lang sa akin, isa lang, ang bait ng Panginoon. Yes. Ang galing lang. And then, what happened? Eto, boss, nung nakita ko na maraming tao nang kailangan ng trabaho, so I expand my business.
nakita ko na yung business na health and safety na importante. I established yung Proactive Lifestyle Corporation. Dapat proactive tayo. So, So, ano yung Proactive Lifestyle Corporation? Anong ginagawa nito? Ito na yung nagsusupply ako ng mga doctors, nurses, dentists Saan? sa mga malaking kumpanya. So I Okay. started supplying service contractor, service provider kami. Nag-operate kami ng mga clinics sa mga malaking planta. Unang kliyente ko, mga power plants kasi doon ako lumaki. So na may connection ako, nakilala nila ako. So nakapag-supply ako ng mga doctors, nurses. 16 years na po yun, yung Proactive Lifestyle Corporation. 16 years na yung kumpanya na yon. Yes, oh. So, yung PEME, ilang taon? 21 years. 21 years. Tapos 16 years ito, sabay-sabay. Halos simultaneous yan. Ang galing mo mag-manage ng oras. Paano yon? I'm very lucky, boss. Meron kong magagaling ng mga managers. Buti hindi ka niloko ng mga tao mo kasi yan ang problema. Pwede ko naman gawin yan kung meron na mapagkakatiwalaan at doon ko na lang i-delegate yung task. Naniniwala ako sa systematic approach of management. Kailangan systematic ka. Kailangan everything should be in place. Kailangan po, hindi po magulo ang operations. Kailangan po, may katiwala ka rin. Yung dapat mga managers mo, mapagkatiwalaan mo. Paano mo masusukat kung katiwa-tiwala ang isang tao? Competency, boss. Attitude in dealing with people. Efficiency in dealing with our operations. So mayroon akong performance target na siniset sa aking mga managers. Ang tawag namin yung KPI, Key Performance Indicators. So ito yung aking target, kailangan deliver mo ito. Siniset namin yung KPI, KRA namin, Key Result Areas. Tag-i-evaluate kami. At what I did, boss, I gave share. Oh, Yeah. yun. Kumita tayo, masaya Pero tayo. lahat kumita. Yeah. Alam mo, boss, ang mga tao ko, once a year, dinadala ko sa abroad. Hong Kong, Singapore, kagaling na namin ng South Korea. Yung mga managers ko, tinitreat ko sila at saka mga empleyado. With their families sometimes, kung may malaking kita kami. Ayun ang sikreto mo. Mm. Hindi mo sinolo yung kita, shiner mo yung kita, kaya po pwede mo talaga silang pagkatiwalaan kasi alam nila na negosyo na rin nila yun. Yeah, oo. So they are part as a stakeholder to my company. Para Para po hindi silang habang buhay na empleyado. correct. So yun po ang aking practices na ginagawa. Para ang mga tao po, pag umangat sila sa buhay, natutuwa ako. Tama? Correct. Hindi lang dapat makikita na ako, umangat ako. Ikaw, ang yumaman ganda ka ng na, tapos sasakyan sila ko. napag-iwanan. Oo. Oo. So gusto kong angat sila. Kaya ako tuwang-tuwa ako, boss, sa mga tao ko may mga bahay na. Nakakotse na. Fulfillment ko, boss. Success story ko. Na marami akong natulungan. Na marami umangat sa buhay. Tapos, nag-expand ako, boss. So dagdag ako ng SmartCon Builders. Ano naman yung SmartCon Builders? Ito yung construction company, boss. Kasi ako po, nagtuturo ng construction safety. Nakita ko magandang opportunities. At galing ako ng cable TV. Dapat pasukin ko ang telecommunication. So ang client ko ngayon, puro mga malaking kumpanya na we are dealing with them. Kami po yung nagkakadkad ng mga fiber optics. Kami po nagtatayo ng mga towers sa mga malaking kumpanya. Sinasabayan ko, boss, yung trend. Anong demand? Anong need ng tao? Ikaw, di ka pwedeng mawala ng walang internet. Yes. Wala kang cellphone. Tama? Correct. Oh. It's necessity. So pinasok ko yung negosyong yan, construction of telecommunications. Sa awa ng Diyos, pinagkatiwalaan kami ng mga malaking kumpanya. Thank you, PLDT. Thank you, Smart. Client mo yung mga yan? Converge. Oo. Sila yung mga kliyente ko. And of course, pinagkatiwalaan ko ng Nokia kasi sila yung major vendors dito sa Pilipinas. Sila po naging kliyente ko. Hindi ko akalain, boss, pinagkatiwalaan ako kahit ang liit ang puhunan. Paano ka pagkakatiwalaan ng mga malalaking kumpanya? Reputation, boss. Paano mo i-build yung reputation? You should provide quality service. And of course, you have to prioritize safety of your workers. Kasi kaligtasan ng mga manggagawa habang ginagawa yung mga projects na yan, yun yung number one reputation na dapat i-build up. Anuhin man kumita ka, boss, na diskarsihan ka ng worker. Ano man kumita ka, pang-hospital sa mga workers. Ayaw ng mga company yan. Lalo sa mga multinational companies. So we need to build a good reputation by making our workers safe in their workplace. So yung training talaga ninyo, talagang Yeah, oo. nakikita nila na effective. No compromise ako, boss. Safety or none at all. Kaya ang mga workers ko, boss, napamahal sa akin. Kasi I care for them. Sabi ko, no compromise tayo kasi mahal ko kayo. Umalis kayo sa bahay, ligtas, uwi kayong ligtas. May pamilyang naghihintay sa atin. Yun yung aming advocacy, boss. Nakatulong ka na makapagtrabaho, nakatulong ka pang humaba ang buhay nila. Kumbaga technically, vertically integrated, pero iba't ibang kumpanya. Yes, boss. Ang galing mo magnegosyo, no? Pero wala ka namang talagang formal education about business, right? Nag-aral ako ng business management, boss.
Nag-masteral ako ng business administration. Saan? Dito po sa Manila, nung ako'y nasa Napocor. Swerte ang Napocor sa akin, binigyan niya ako ng chance mag-aaral. Then nag-doctorate din ako ng business administration. Ang galing. Oo. Lahat yan ay nagagawa mo tapos nakakapagnegosyo ka pa ng iba't ibang kumpanya. Tapos, at the same time, nakapagtrabaho ka pa ng matagal sa NPC. Yes. Tao ho ba kayo? Actually, sabi ni Miss, robot ka ba? Kaya nga eh. Oo. Parang hindi ka tao. Paano mo na-manage lahat yan? Okay, boss. Kaya ngayon, kaya mo pang i-manage. Yes, boss. Okay. Nagdi-dinner ako sa Davao. Nagbe-breakfast ako ng Manila. Ganun talaga ang buhay namin. Everything, boss, ngayon, it's interconnected. You can run your business mobile. Ang mga negosyo ko, boss, nasa Davao, nasa Jensan, nasa Pangasinan, nasa Zambales. Na-operate ko lahat yan. But luckily, boss, I have the best managers in my life. Swerte ako, maginoo sila. Swerte ako, napakabait nila. Swerte ako, loyal sila sa akin at loyal sila sa trabaho, sa negosyo namin. Napaka-importante, boss, yung competency, attitude, skills ng iyong mga manager. Alam mo, Boss Joel, napapansin ko sa'yo, no? And probably one of the reason why na napaka-successful mong tao because you're so charismatic. Magaling kang magsalita. Pag minamanage mo rin yung mga tao mo, mabait ka pa rin. No? Gaano ka-importante sa isang may-ari ng negosyo na dapat compassionate siya? Ako, I believe on managing by heart. You have to manage by emotions. Mahirap masaktan ang tao. Pag nasaktan yan, ang hirap mabawi. And of course, we'll walk the talk. Yes, ako. Dapat ikaw mismo, Yes, oo. ginagalawan mo. Hanggang ngayon, masipag ka pa rin. Of course, boss. I never, boss, indulge with bisyo. Kasi once pasukan mo ng bisyo, ang tingin ng tao sa iyo, wala ka ng credibility. Mas maganda po, lead by example. Lead by example. Yes. Ang mga tao susunod talaga sa iyo. Ikaw ay maging kanilang mentor. At alam mo, boss, tuwang-tuwa ako. Yung dati kong mga tauhan, mga negosyante na rin ngayon. Mga dating ko, kontraktor na rin ngayon. Bakit ka natutuwa? Nagkaroon ka ng competitor sa negosyo mo. Success story ko yung boss. Eh, yung iba kasing may-ari, pagka ganyan, nagagalit sila, naiinis sila doon sa empleyado nilang nagtayo ng kagaya ng negosyo nila. Bakit ikaw hindi? Napakalaki ng opportunity, boss. Pag marami kang naturuan at marami kang napalago sa buhay, success story mo yun. Hindi mo yun competition. Ang dami namin kalaban, boss. We started less than 10. Now we are more than 140 consulting firm in the Philippines. But luckily, Pang-ilang ka? still number 1. Wow. Very knowledgeable, very inspiring, very experience-based kung paano mo sinasabi yung mga experiences mo sa buhay. Because, yun nga, napapaisip ako kanina eh. Kung tao ka ba o robot ka? Kasi grabe, sobrang sipag mo. Pero siguro, tama yung sinabi mo eh. Pinagpala ka ng Diyos eh. Yeah. Binigyan ka niya ng malakas na pangangatawan. Yes, boss. Magaling na pag-iisip at higit sa lahat, pananampalatayang hindi maubos-ubos. Yes, boss. Nothing is impossible in prayer. Lahat na dasal ko sa Panginoon, imposible yun. Yung nangyari sa akin. Ano yung mga imposibleng dasal mo na nangyari sa'yo? Yung narating kong buhay ganito. Naingat ko ang buhay ng pamilya ko. Kung kakausapin mo ang Diyos, ano ang gusto mo pang ipagpasalamat sa Kanya? Pasalamat ako na marami ako natulungan. Maraming taong umangat ang buhay. Kasi yun yung mga indicator ko na successful ako. Yun yung indicator na umangat ang sarili ko. Kasi anin man umangat ako, yung mga tao ko, lugmok pa rin. Anin man umangat ako, yung kamag-anak ko, mahirap pa rin. Kaya ako alam mo boss, ang aking mga empleyado, mga kamag-anak ko rin, kapatid ko, tinulungan ko lang umangat. Yun yung isa sa mga challenge ko. At sila, natupad na rin nila yung mga pangarap nila sa buhay. Unti-unti boss, salamat po. Yun po magandang significant milestone ko sa buhay ko. Kasi niwala naman ako, lahat tayo lumilipat lang dito. Mag-iwan tayo ng magandang legacy. You need to generate employment, boss. Sa Pilipinas, ang dami walang trabaho. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach them how to fish and you feed him for a life. Mali yung aasa ng tao sa palaging biyaya. Kailangan magtrabaho sila para umangat sila. Kaya kailangan lang, boss, yung driving force natin sa mga Pilipino. Kailangan kumayod ka. Huwag kang umasa lang, huwag kang matulog. Huwag kang kailangan po, gamit mo yung kakayahan na binigay ng Panginoon sa iyo na magsumikap ka. Kaya alam mo, boss, na put up ko. Nakabili ako ng mga properties na mga tao ko. May farm ako sa amin sa Mindanao. May mga tao ko nakatulungan doon. Sila yung nagbubukid sa aking farm. Para po, boss, kung hindi mo talaga kaya magtrabaho sa isang magandang trabaho, tuloy ka pa rin. Magpa-farm ka. Pero boss, ang ginawa ko po, profit sharing kami. Para ayaw ko sa habang buhay din na sila ay farmer lang din. Kung tatanggalin sa'yo lahat ng Panginoon ngayon, sa palagay mo, magiging mapagpasalamat ka pa rin ba?
Yes, boss. Gusto kong kunin ni Lord na may peace of mind ako. Kasi boss, hindi nababayaran ng pera ang peace of mind. Anin man dami mong pera kung wala ka ng peace of mind. Ang sarap boss matulog ng mahimbing. Anin man ang ganda ng higaan mo. You have got all luxury. Pero hindi ka naman nakatulog ng mahimbing. So in this world, challenge ko, habang buhay mo, pero dapat may peace of mind ka. Ano ang habang buhay mo? At sino ang makapagbibigay sa'yo ng peace of mind? Of course, sarili mo at Panginoon. Kailangan everything guided ka doon sa teaching ng Panginoon. Don't do to others what others want to do unto you. Yun po ang isa sa mga golden rule na sinusundan ko, boss, sa aking pagdinegosyo. Yan ang tunay na matagumpay na tao. Thank you, boss. You really inspired me. Sobra-sobra. Thank you, boss. Na nabavalidate ngayon na itong show na ito, itong RDR Talk sa mga kagaya mo, ito ang dapat na inspirasyon ng Pilipino. Thank you, boss. Ikaw dapat ang tularan ng maraming kababayan natin na hindi huminto, nanalig at naniwala sa Diyos, pero inaksyonan, ginalawan. At yung pagtulong sa kapwa na siya namang nagbigay ng kagaangan sa buhay mo, totoo yun eh. Yes. Kasi hindi magiging magaang ang buhay mo kung hindi mo sila tinulungan at hindi ka rin nila tinulungan. Yes, boss. Maraming salamat. In spite of napaka-successful mo, you're still on the ground, down to earth. Thank At you. ibinabalik lahat ng kapurihan sa Panginoon Diyos. Thank you, boss. Maraming salamat. Thank you, boss. Okay, and now your time to promote your business. We are PME Consultancy. We are doing training on health and safety. We do also consultancy on health and safety. We are also on SmartCon Builders. And we are also in a Proactive Lifestyle Corporation. We are supplying manpower, doctors, nurses, safety officers, and other skilled workers. We are also doing trading business. Meron ako, boss, mga personal protective equipment and others. Saan kanila po pwedeng kontakin, boss? In San Antonio Village, Pasig City. Follow us in our Facebook page, PME Consultancy Inc., SmartCon Builders, Proactive Lifestyle Corporation. What else, boss? We have the active trading and consultant solutions. We supply personal protective equipments for the workers. Cellphone number na po pwede silang tawagan, Yeah, boss? 0917-772-8008. And I have also a lucky number, 0908-898-5448. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.